Hello guys, magandang araw po sa ating lahat. Welcome po muli sa aking munting channel, Idlas TV. Sa video po na ito, nais ko pong ibahagi sa inyo ang aking natutunan sa pagpa-renovate ng aking munting bahay. Kaya sa mga nais magpa-renovate o magpagawa ng kanilang mga bahay na ang budget po ay tama lang or saktuhan lang, ang video po na ito ay para sa inyo. Disclaimer, ang video po na ito ay idea ko po lamang base sa aking natutunan at wala po tayong intensyon na idaan ng ibang mga personalidad. May apat na bagay o mga paraan na maaaring makatulong po sa atin. Una, kumuha o mag-hire ng panday or mason na talagang marunong gumawa. Pangalawa, mag-canvas po muna ng mga presyo o materialis bago bumili. Pangatlo, ipa-estimate nyo po ang inyong ipapagawa base po sa inyong budget. At pang-apat, kung hindi po kayo busy, importante po ang inyong presensya. Sa una, importante po na kumuha kayo ng totoong panday or mason na talagang marunong gumawa. Dahil baka kasi masayang lang po ang inyong oras at ang inyong budget. At mas maganda rin sana na kakilala nyo hanggat maaari para mas madali po ang komunikasyon or any suggestions na nais nyo pong ipagawa ay mas madali nyo po siyang i-approach. At sa mga helper naman, mas maganda rin sana kung marunong din sila at handang humawak ng pala para maghalo ng simento, maghakot ng buhangin, maghakot ng hollow blocks at iba pa. Sa part na to, nagpapasalamat po ako dahil ang nakuha kong mason ay talagang marunong gumawa. At yung helper talagang marunong din, kaya thumbs up ako sa kanila. Sa pangalawa, para sa akin, importante po na mag-canvas po muna ng mga presyo ng mga materialis bago bumili. Dahil ang budget ko po ay saktuhan lang, so kailangan ko pong makatipid ng konti. So ang ginawa ko, nagtanong-tanong po ako ng mga hardware at nakaapat po ako ng pinagtanungan ng mga presyo. Isa po doon ang mas mura. Katulad nito, hollow blocks. Ang presyo po sa hardware na yon ay 15 pesos lang, samantalang sa iba ay 19 pesos. Sa kanilang semento, sa ibang hardware ay 230. Sa kanila ay 205 lang. At mas mura din po ang kanilang mga bakal. Ang kagandahan din, nagde-deliver po sila ng mga items. So any amount na bibilhin mo sa kanila, i-deliver po nila ng libre. At isa pa, ang kagandahan din sa kanila, nagbibigay po sila ng mga freebies. So actually, nakatatlong pala po ako sa kanila ng libre. Ito po yun. Binigay po nila sa akin ito ng free. Plus ito, Metrosan. Free din ito mula sa kanila. So, malaking bagay po yun para sa akin. Ang hardware na yun po ay mas mura na sila. Nagde-deliver sila ng any amount, walang bayad. Pangatlo, nagbibigay sila ng freebies. So malaking bagay po yun para sa akin. Sa pangatlo, para sa akin, importante rin po na mapa-estimate ninyo ang inyong pinapagawa base sa inyong budget. Dahil sa taas po ng mga presyo ng mga materialis ngayon, mas maganda po na alam nyo kung matatapos ba ang inyong pinapagawa o hindi base doon sa budget po ninyo. Para hindi po kayo ma-surprise. Baka kasi pag naubos na ang pera nyo, ang inyong pinapagawa ay hindi pa. So, sa umpisa pa lang, alam nyo na dapat kung matatapos ba ito o hindi para makagawa na kagad ng paraan or kung ano yung next plan mo pagka ganon. Sa pang-apat, kung hindi po kayo busy, importante po ang inyong presensya. Pero ito, optional lang po. Depende po ito sa inyo. Ako, sa part ko kasi, hindi naman talaga ako busy dahil nasa bakasyon po ako at wala naman akong gaanong ginagawa. Tumulong po talaga ako. Tumulong ako maghakot ng buhangin, maghalo ng simento, hakot ng hollow blocks, mag-abot ng mga kung ano-ano na kailangan nila. Ang kagandahan din doon, maisasuggest mo kaagad kung ano yung gusto mong ipagawa. So, dahil nangyari na po sa akin noon na nagpagawa po ako ng hagdanan at wala po ako sa bahay. Pagdating ko, tapos na yung hagdanan at medyo matigas na yung buhos ng simento. So, ang ginawang hagdanan, ganun kahaba, na pwede namang gawin ganun lang dahil sa balit lang ang space. So, ang ginawa po namin,
pinatibag, binago, so nagbayad po uli ng labor, bumili uli ng materyales. So doble po ang gastos. So para sa akin po, kung hindi po kayo busy, importante po ang inyong presensya para makita nyo kaagad or may suggest nyo kaagad kung ano yung dapat gawin bago pa man magawa. Dahil pag yun ay nagawa na at tumigas na ang semento, pag pinagawa nyo uli, panibagong labor, panibagong materyales, doble gastos. Pero ito ay optional po lamang. Depende po ito sa inyo. So yun lang po. Bago po ang lahat, nais ko pong pasalamatan ang gumagawa sa aking bahay. Sina Kuya Saldo, ang aking mason, at ang kanilang mga neighbor na sina Jess at saka si Popper. Ang sisipag po nila. Thumbs up po ako sa inyo. Maraming salamat po. At guys, hindi pa po ito tapos. Hindi pa tapos ang aking bahay kaya mayroon pa tayong next part. Maraming salamat po sa panonood. Bye-bye.